Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Tinanong ni Lurulong si Xiongwu kung nahanap na ba nito si Tan Yun, na mabilis naman na itinanggi ni Xiongwu habang nakakaramdam na ng bahagyang takot dito. Kaya naman tinanong niya na ito kung ano ang nangyari sa kanya at kung ano ang nararamdaman nito. Agad naman itong sumagot na maayos lang siya, habang naglalakad na pababa mula sa blood pool, at sarkastikong nagsaad ito na nakakaramdam na siya ngayon ng bahagyang pagkagutom. Inalok naman ito ni Xiongwu at sinabing meron pa siya ngayong nakatago na tuyong mga laman ng hayop, at tinanong ito kung gusto niya ba nito. Subalit mabilis itong tinanggihan ni Lurulong nang may malademonyong ekspresyon. At pagkatapos ay bigla ito na naghanda ng kanyang pagsugod, na nagpapakawala ng isang malakas na sigaw na naglalabas ng malakas na aura, habang sinasabi na ngayon ay gusto niya lang kumain ng isang bagay na espesyal. At sa hindi inaasahan ay mabilis ito na nagtungo sa kanyang mga kasamahang disciple, na sunod-sunod niyang mga inatake sa di pa malamang dahilan. At habang sumusuka ang mga ito ng dugo ay tinanong siya ng isa na kung bakit inaatake sila nito. Labis naman na nabigla si Xiongwu sa ginawang aksyon ng kanyang brother, kaya naman pasigaw niya ito na pinapatigil, at tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi naman ito sinagot ni Lurulong, at sa halip ay tinignan niya lang ito at binigyan ng isang sarkastikong ngiti, habang sinasakal na ang isa nilang kasamahan na nanghihingi na ng tulong sa kanyang sister Xiongwu. Nagsaad naman itong si Lurulong na kakain lang siya ng mga bagay-bagay, at kapag nabusog na siya ay sa kanya lang mapapatay si Tan Yun. At pagkatapos ay binuka na nito ang kanyang bibig, na parang binabalak niya na kainin ang hawak-hawak niya na kanyang kasamahan. At kagaya nga ng inaasahan ay sinagpang niya na nga ito sa bandang leeg nito, at mabilis na sinisipsip ang lahat ng dugo nito, na dahilan ng pagsigaw ng malakas ng disciple na ito dahil sa nararamdaman nitong sakit. Nalabis ikinabigla ni Xiongwu, dahil hindi niya inaasahan na tao pala ang tinutukoy ni Lurulong na gusto nitong kainin. Sa kabilang banda naman, ay nakarating na ang ating bida at sila Mumeng sa loob ng Space-Time Tower. Inihiga niya na si Suwei sa healing potion, at sinabi niya na kapag na-absorb na nito ang healing potion na ito ay wala na silang aalalahanin pa. Napansin naman ni Mumeng na parang pangiti-ngiti pa si Tan Yun. Kaya naman tinanong niya na ito kung may iniisip ba ito, dahil nakatayo lang siya dito at mukhang natutuwa ito. Agad naman itong sinagot ng ating bida na wala lang ito, at may bahagya lang siyang nararamdaman na aura na pamilyar sa kanya. Bigla naman na umupo ang ating bida para mag-meditate, at nagsaad na maghahanda na siya para makapag-breakthrough sa realm, at sinabihan niya din si Mumeng na unahin na lang nito na mag-cultivate. Pero sa isip-isip ng ating bida na kung bakit nararamdaman niya ang aura ng Blood Demon, kaya naman napapatanong na lang siya kung hindi ba ito yung tao na pinatay niya 1,000 taon na ang nakakalipas. Nagtaka naman si Mumeng sa binabalak ni Tan Yun na makapag-breakthrough, kaya naman tinanong niya na ito kung gusto ba niya na mag-breakthrough sa fifth spiritual realm, dagdag niya pa na kung ano ang spirit na kailangan ng ating bida, Beast Spirit, Wind Spirit o Thunder Spirit, dahil nakahanap na siya ng marami nito. Sinagot naman ito ni Tan Yun habang nagsisimula na itong mag-meditate, at mayabang na sinabi na hindi niya kailangan ng mga bagay na ito, dahil hindi niya kailangan ng tulong ng hamak lang na foreign object spirit para lang makapag-breakthrough. At nang marinig ito ni Mumeng ay labis niya ito na ipinagtaka, na nagdulot ng paglabas ng mga pawis nito sa muka. At sa isip-isip niya na ang isang paraan lang para makapasok sa fifth spirit realm, ay ma-refine ang soul spring at ma-condense ang fifth spirit, at ang kalidad ng soul spring ay kaugnay ng potential power ng isang cultivator. Kaya nagtataka siya sa sinabi ni Tan Yun na hindi na nito kailangan ng mga ito para makapag-breakthrough. Samantala, patuloy pa din na nagmi-meditate ang ating bida, at sa isip-isip niya, na sa kasalukuyan ay iniensayo niya ang Hongmeng-Chi condensation technique, na magagawa na mapalakas ang kanyang sarili na kayang gulatin ang kalangitan. Dagdag niya pa na pagtapos niya mag-breakthrough sa fifth spirit realm, ang lakas ng kanyang technique ay aangat sa isa pang level nito, at ang kanyang combat power ay tataas ng maraming beses.
Maya-maya lang ay idinilat niya na ang kanyang mga mata na nagliliwanag at naglalabas ng bahagyang aura, pagkatapos ay nakapasok na siya sa loob ng kanyang spirit space. At sinabi niya na paanong ang hamak lang na spring ay magagawa siyang masatisfy, at mayabang din niyang sinabi na siya ang tao na may sariling sea of sacred water. At pagkatapos ay inangat niya ang kanyang isang kamay na naglalabas ng bahagyang aura, habang binabanggit ang salitang condensed. Na dahilan ng pagkakaroon ng reaksyon ng kanyang sea of sacred water, na nagdulot ng mataas na pag-angat nito sa ere. At mabilis na nagtungo ang mga ito kay Tanyo na unti-unti namang inaabsorb ng ating bida, na dahilan ng paglabas ng malakas na aura sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, nilipat ang eksena sa lugar ng dense forest, at may 3 disciple na mabilis na tumatakbo dito, at sinasabi ng isa na bilisan nila ang pagtakbo dahil ang demonyo ay pasunod na sa kanila, habang nagtatanong naman ang isa na kung bakit ang kanilang senior brother Lurulong ay nagbago sa ganitong paraan. Nagalit naman ang isa na ito, at sinabi sa kanyang mga kasamahan na wag na ito magsalita ng mga walang kabuluhan, at bilisan na lang nila ang pagtakbo dahil pag nahuli sila nito ay hindi na sila mabubuhay pa. Subalit may bigla namang sumulpot na tao sa kanilang harapan, na nagdulot ng bahagyang pagsabog ng aura nito, na dahilan ng pagtilapo ng mga ito sa di kalayuan. At ito pala ay si Lurulong na nagmistulang isang demonyo na, dahil sa pagkuha nito ng pamana ng Blood Demon, at habang tumatawa ito ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na hindi ang mga ito makakatakas sa kanya. At pagkatapos ay naglabas ito ng blood aura na nagmistulang mga paniki, at inutusan niya ang mga bagay na ito na gawing mga blood puppet ang mga tao na ito, na nakakaramdam na ngayon ng matinding takot at nagmamakaawa sa kanya na wag itong gawin. Subalit balewala ang kanilang pagmamakaawa dahil tuluyan na ngang pumasok sa kanilang mga katawan ang mga ito, dahilan ng pagsigaw nila dahil sa matinding sakit na dulot nito, at sinasabi ng isa kay Lurulong na kahit maging isa na siyang multo ay hindi niya pa din ito mapapatawad. Hindi naman na ito inintindi ni Lurulong, sa halip ay inutusan niya pa ang mga ito na tumayo. Naagad naman itong mga sinunod dahil tuluyan na nga ang mga itong naging isang blood puppet, at tinawag siya ng mga ito bilang Panginoon nila, na labis ikinatuwa ng hangal. At maya-maya lang ay nagdatingan na din ang iba niya pang mga kasamahan na mga unang-una niyang inatake, na ngayon ay isa na ding kabilang sa mga blood puppet niya. At inutusan niya na ang mga ito na sumunod sa kanya, na agad-agad naman itong mga sinunod. At nagagalak nitong sinabi na ngayon ay meron na siyang ilang daang blood puppet, pero hindi pa din ito sapat sa ngayon, dahil kailangan niya ng 500 nito para ma-perform ang Blood Demon Heaven Refining Formation, na mabilis na mapapatay si Tanyo nang walang natatamong kahit anong pinsala. Pasigaw naman itong sinabihan ni Xiongwu na tigilan na ang mga kademonyohan na ginagawa nito, dahil kung magpapatuloy ito ay ang pag-iisip niya ay tuluyan ng makokontrol ng Blood Demon. Dagdag niya pa na ang Sea of Suffering ay walang hangganan kaya ang pag-atras dito ay walang kasiguraduhan. Seryoso namang sumagot ang hangal na ito, na kung bakit naman siya aatras, at sinasabi nito na kailanman ay hindi niya pa nararamdaman na maging isang malakas, kaya ngayong napakalakas na niya ay walang dahilan para umatras. At habang naglalabas ito ng itim na aura sa bandang dibdib nito, ay sinasabi niya na hanggat sa mapapatay niya si Tanyon ay wala na siyang paki sa iba pang mga bagay-bagay. Napaluha na lang si Xiongwu sa mga ginagawang aksyon nito, kaya hiniling niya na dito na gumising na ito, dahil kahit mapatay niya si Tanyon ay ito na din ang magiging katapusan niya. Nagalit naman ang hangal na ito sa mga sinabi ni Xiongwu, kaya naman pasigaw niyang tinanong ito na kung bakit paulit-ulit nito na sinusubukan na pigilan siya. Pagkatapos ay hinawakan niya si Xiongwu sa mukha nito, habang sinasabi na kung ayaw ba nito na makapaghiganti siya, o hindi naman kaya totoo ang usap-usapan sa kanilang sect na silang dalawa ni Tanyon ay totoong may relasyon, hindi naman ito sinagot ni Xiongwu, sa halip ay patuloy pa din ito na umiiyak at sinasabi sa kanyang brother na nasasaktan na siya nito. Hindi naman ito inintindi ni Lurulong, sa halip ay naglabas ito ng kanyang blood aura na ginagamit niya para maging puppet ang isang tao, habang sinasabi kay Xiongwu na kailanman ay hinding-hindi niya ito papalayain, dagdag niya pa na magkasama na sila simula pagkabata at magkasama din na lumaki, kaya sa kanya lang ito at walang kahit sino ang makakapaglayo nito sa kanya kahit hanggang sa mamatay ito.
Labis naman na nakaramdam ng takot si Xiong unang bahagyang inilapit na ng hangal ang blood aura sa kanya, at tinanong ang kanyang brother Lurong na kung ano ang binabalak nitong gawin. Hindi naman ito sinagot ni Lurulong, at sa halip ay tinanong niya si Xiong Wu kung naaalala pa ba nito ang ipinangako nila sa isa't isa nung magsimula sila na maging mag-brother at sister, na ayaw nila ipanganak sa parehong araw, parehong buwan at parehong taon. Dagdag niya pa na pero mamamatay sila ng parehong araw, parehong buwan at parehong taon, habang pinapasok na nito ang blood aura sa bibig ni Xiong Wu. At nang tuluyan na nga itong makapasok, ay maririnig ang malakas na pagsigaw ni Xiong Wu sa loob ng kagubatan. Samantala, bumalik ang eksena sa ating bida na kung saan nasa loob pa din ito ng kanyang spirit space, at nire-refine na nito ang inabsorb niya na Sea of Sacred Water. At maya-maya lang ay idinilat na nito ang kanyang mga mata na naglalabas ng bahagyang aura, at nakumpleto niya na din ang Fifth Spirit, na dahilan ng tuluyan na nga nito na makapag-breakthrough sa third level ng Spirit Fetus. Pagkatapos ay may tatlong malakas na aura na nabubuo malapit kay Tanyon, at ilang sandali lang ay tuluyan na nga itong nabuo sa isang malaking imahe ng ating bida bilang dating Supreme God. Nagagalak naman na sinabi ni Tanyon, na pagkatapos niyang maglaan ng kalahating araw, ay sa wakas ay naabot na niya din ang third level ng Fifth Spirit, na sabi din niya na sapat na muna ito ngayon pansamantala. Sa kabilang banda, sa loob ng Space-Time Tower ay hindi pa din bumabalik ang ating bida sa kanyang kamalayan, pero naglalabas ito ng malakas na aura na patunay na talagang nakapag-breakthrough na ito. At nang masaksihan ito ni Mu Meng ay labis niya itong ikinagulat, dahil hindi niya inaasahan na kayang magtagumpay ni Tanyon na makapag-breakthrough kahit hindi ito gumamit ng spring. At mas lalo niya pang ikinagulat nang makita niya na umangat ito sa third level ng Fifth Spirit sa pamamagitan lang ng isang pag-breakthrough, kaya napapatanong na lang siya kung paano ito nagawa ng ating bida. At maya-maya lang ay nakabalik na nga si Tanyon sa kanyang kamalayan, at tinawag ito ni Mom Eng na pautalutal na binabanggit ang pangalan ng ating bida. Tumayo na nga si Tanyon sa kanyang pagkakaupo, subalit napahinto sila nang may sumigaw sa labas ng Space-Time Tower na pinapalabas ang ating bida. Napangiti naman si Tanyon dahil naramdaman niya na ito ang Blood Demon's breath, at sinasabi na hindi niya inaasahan na pupuntahan siya nito ng ganito kabilis. Palabas naman na sana ang ating bida, ngunit bahagya siyang pinigilan ni Mu Meng, at sinasabi nito na nararamdaman niya na may kakaibang nangyayari sa labas nitong Space-Time Tower. Nagsaad naman si Tanyon na hindi ito isang problema, dahil isa lang itong hamak na maliit na paniki, at sinabi niya dito na mag-concentrate na lang muna sa pag-cultivate at nang makapag-breakthrough na sa Fifth Spirit State, at siya na ang bahala sa mga ito para bahagya naman siyang makapag-ehersisyo. Samantala, sa labas ng Space-Time Tower ay naghihintay ang mga puppet ni Lurulong sa paglabas ng ating bida, at sa sobrang dami ng bilang ng mga ito ay nagawa nila na makabuo ng isang pabilog na formation sa kinatatayuan ng Space-Time Tower. At nasa likod naman ng mga ito ang hangal na si Lurulong, at tinatanong niya ang Blood Demon na nasa kanyang balikat na kung ito bang Blood Demon Heaven Refining Formation, ay talagang matibay kagaya ng sinasabi nito. Bahagya namang tumawa ang Blood Demon na nagsasaad ng pagsang-ayon dito, at sinasabi nito na kapag nabuksan na ang formation na ito, ang lahat ng nabubuhay na nilalang na nasa loob nito ay tuluyang mamamatay, at ang body's blood ng mga ito ay maaari nilang ma-refine na maging isang blood essence na magiging magandang tonic para sa kanilang dalawa. Dagdag pa nito na noon ay kaya niya na magamit ang formation na ito, kung saan ay nagawa niyang guluhin ang tatlong mundo at gulatin ang kalangitan. Pinagtawanan naman ito ni Lurulong, at sarkastikong sinabi sa Blood Demon na kung ang malaking formation na ito ay sobra talagang malakas, ay bakit napunta ito sa ganitong kalagayan. Agad naman itong sinagot ng Blood Demon, na ang dahilan kung bakit napunta siya sa ganitong sitwasyon ay ang isa sa tatlong Supreme Beings ng Divine Realm, at ang Hongmen Supreme ay personal na gumawa ng aksyon para sugpuin siya. At sinabi niya kay Lurulong na tinatawag niyang Little Son, na kahit hindi na ganun kalakas ang formation na ito tulad ng paggamit ng Old Ancestor noon, ay hindi pa din kayang makaligtas ng karamihan sa formation na ito, kaya sinabi niya na wag na ito mag-alala dahil siguradong mapapatay nito si Tanyon. Labis naman na nagalak ang hangal na ito sa kanyang mga narinig, at sinasabi nito na sisipsipin niya ang lahat ng dugo ni Tanyon para hindi na ito kailanman na ipanganak muli,
nagagalak din naman ang Blood Demon na ito, at sa isip-isip niya na pumatay lang ito ng pumatay upang mapabilis ang kanyang paggaling, at pagkatapos nun ang katawan nito ay magiging kanya na. Samantala, binuksan na ng ating bida ang pinto ng Space-Time Tower, at pagkalabas niya ay sinabi niya na sobrang dami ng tao na ito, at sarkastiko niyang tinanong sa hangal na hindi ganun kadali ang magtipon ng sobrang daming puppet na ito, tama ba? Nakaramdam naman agad ng matinding galit ang hangal na ito nang makita niya palang si Tanyon, sa kadahilanang ito ang pumatay sa buong angkan niya. Kaya naman pasigaw niyang sinabi sa ating bida na dahil inubos nito ang kanyang Lu family, ay nandito siya ngayon upang patayin ito para sa kanyang paghihiganti. Sarkastiko namang nagsaad si Tanyon, na hindi niya inaasahan na meron pa palang isang basura na nakaligtas sa pag-ubos niya ng Lu family, at nagtataglay pa ito ngayon ng pamana ng Blood Demon, kasabay noon ay naglabas na ito ng aura sa kanyang dalawang kamay, habang sinasabi na kaya ngayon ay maglalaan siya ng bahagyang effort para wasakin ang dalawang ito hanggang sa mamatay ang mga ito. Nalabis ikinabigla ng Blood Demon, at napapatanong na lang kung paano nalaman ng batang ito ang tungkol sa Blood Demon, at kung bakit niya nararamdaman ang pamilyar na breath sa tao na ito. At babanggitin niya na sana kung sino ang taong ito sa kanyang palagay, ngunit napahinto ito sa kanyang sasabihin dahil pasigaw siyang sinabihan ni Lurulong na kung bakit masyado itong nagkakaroon ng pake dito, at sinabi na patayin na niya muna ito at saka ito magsalita ng kung ano-ano. At pagkatapos ay naglabas na ang hangal na ito ng napakalakas na blood aura, at kasabay nun ay ginamit nito ang kanyang teknik na tinatawag niyang Blood Demon Heavenly Refinement Formation Enlightenment, na nagdulot ng pagsigaw ng kanyang mga puppet, dahil sa tuloy-tuloy na pagtagas ng kanilang dugo sa kanilang mga leeg. Nadahilan ng pagkamatay ng mga ito at sabay-sabay na bumagsak, at nakabuo ng isang bilog na formation. At dahil doon ay nabuo na ang malaking formation na ito na naglalabas ng napakalakas na aura, at nasa loob ng malaking formation na ito ang ating bida. Samantala, bigla namang lumipad palayo ang Blood Demon kay Lurulong, habang sinasabi niya dito na masyado itong padalos-dales. At nang bahagya na siyang magkaroon ng distansya dito, ay bumalik na ito sa kanyang totoong anyo, at nagsaad ito na may nararamdaman siyang kakaiba sa breath ni Tanyon, kaya sinabi niya kay Lurulong na hindi pa huli ang lahat para alamin ito bago niya simulan na atakihin ito. Sobra naman na nagalit ang hangal na ito sa pinapakita na pangangamba ng Blood Demon, at pasigaw niyang sinabi dito na ang mortal na kaaway ng kanyang angkan ay nasa harap na niya, kaya paano niya pa na magagawang maghintay, at sinabi din niya na kung natatakot ito ay umalis na lang ito. At pagkatapos niya sabihin yun ay nilabas na nito ang kanyang mga pakpak at matutulis na kuko, habang naghahanda na ito ng isang pag-atake at ginamit na ang kanyang teknik na tinatawag niyang Blood Demon Refining Heavenly Formation, Demon Blood Heavenly Bat. Samantala, minumura naman na ng Blood Demon si Lurulong sa kanyang isip, dahil sa paraan nito ng pakikipag-usap sa kanya, kaya naman pagalit nitong sinabi na kapag naka-recover na siya ay uunahin niya na sipsipin ang lahat ng dugo nito. Sa kabilang banda, ay sumugod na nga ang hangal na ito kay Tanyon, habang sinasabi na ipapadala niya na ito ngayon sa impyerno. At nang makalapit na nga ang hangal, ay naghanda na din ang ating bida ng pag-atake dito, at ginamit niya na ang kanyang teknik na Hongmeng Bat Ian Feast na inuutusan niya na wasakin ang hangal na ito para sa kanya. Nagsalpukan na nga ang mga atake ng mga ito, at sa sobrang lakas ng impact ng mga aura ng dalawa ay nagdulot ito ng bahagyang pagkawasak ng mga tinatamaan nito. Nagpatuloy ng ilang sandali ang mga ganong kaganapan, hanggang sa nagmistulan ng isang demonyo si Tanyon na naglalabas na ng pulang aura, habang binibigyan ng malademonyong ngiti si Lurulong. At ilang sandali lang ay nagkaroon na ito ng resulta, kung saan napasok na ng maraming dugo ang hangal na ito. Habang ang Blood Demon naman na ito ay nakakaramdam na ng matinding takot, dahil alam niya kung kaninong teknik ang ginamit ng ating bida, kaya naman napapatanong na lang siya kung paano ito naging posible. Tumilapo naman na ang hangal na ito, habang iniinda ang pinsala na natamo niya sa atake ni Tanyon. Naglakad naman na ang ating bida patungo sa hangal, at seryosong sinasabi dito na sa tingin ba talaga niya na mapapatay siya nito dahil lang nakuha niya ang pamana ng Blood Demon. At mayabang na sinabi dito, na hindi ba niya alam na siya mismo ang pumatay sa Blood Demon na pinagmamalaki nito, dagdag niya pa na ang mga ginagawa nitong aksyon ay katawa-tawa lang para sa kanya.
Nakaramdam naman ng matinding na takot ang Blood Demon nang makita niya ang paghinga at estilo ng pagpatay ni Tanyon, at habang tinitignan niya ang ating bida, ay nakikita niya dito ang imahe ni Tanyon bilang dating Supreme God, kaya naman napagtanto na niya na ito ang Hongmeng Supreme na labis niyang kinakatakutan. At sa isip-isip niya nung araw na binuhay siya ulit ni si Yuan at Handon ay sinabi ng mga ito na buhay pa din ang Hongmeng Supreme, kaya inutusan siya ng mga ito na bumaba sa lower realm at patayin ang reincarnation nito. Pero ang akala niya ay pangbitag lang ito para maakit at mapalabas ang mga alagad nito. Pero hindi niya inaasahan na ang Hongmeng Supreme na ito ay talagang nakabalik na at hindi pa talaga tuluyang namamatay. Samantala, tumayo naman na ang hangal na ito. At pagkatayo nito ay minura niya ang Blood Demon, at pagalit na sinabi dito na ito na ba ang pinagmamalaki nito na sinasabing invincible formation na gugulatin ang kalangitan. At pasigaw pa na dagdag niya na kung bakit hindi nito nagawang wasakin man lang ang atake ni Tanyon, tinawag niya pa ito na bastard at sinasabi na tulungan siya nito sa pagpatay sa ating bida dahil kung hindi ay magiging katapusan na din ito kung mamamatay siya dito. Pasigaw din naman itong tinawag ng Blood Demon na isang tanga, at sinabi dito na kung gusto nito na mamatay na ay huwag na siyang idamay pa. At pagkatapos nun ay sa hindi inaasahan ay bigla na lang ito na lumuhod kay Tanyon na tinatawag niya na ngayong Lord Hongmeng, at sinasabi na hindi na ito kasama sa kanyang pagpunta dito, dahil kung alam niya lang na nandito ito ay hindi siya maglalakas loob na pumunta pa dito at kalabanin siya. At habang pinagpapawisan na ng matindi dahil sa sobrang takot kay Tanyon, ay tinuro niya si Lurulong at sinasabi na ito ang may ideya sa lahat ng kaganapan na ito, at pinwersa lamang siya nito para sumama sa lugar na ito. Labis naman na nagtaka ang hangal na ito sa pagtawag ng Blood Demon sa ating bida na Hongmeng Supreme, kaya naman pag-alit niyang tinanong dito na kung ano ba ang mga pinagsasabi nito, at kung bakit naging marespeto ito dito. At sinabi na si Tanyon ay isa lamang hamak na disciple na walang kahit anong background. Pasigaw naman itong pinatigil ng Blood Demon habang naglalabas na ng aura sa kanyang dalawang kamay, at sinabi dito na ang lakas naman ng loob nito na maging bastos sa Supreme Master ng Hongmeng. Dagdag niya pa na kahit hindi niya na ngayon maibalik ang kanyang vitality, ay papatayin niya na ito ngayon din mismo. Bahagya namang natatawa ang ating bida sa nakikita niyang ginagawang aksyon ng Blood Demon, at sarkastikong sinabi dito na hindi na nito kailangan pa na magpanggap sa kanyang harapan. At habang naglalabas na ng aura sa kanyang mga kamay, ay seryoso niyang sinabi dito na malinaw naman na siya mismo ang pumatay dito noon, pero ngayon ay buhay na buhay pa din ito, at ang may kakayahan lang na magbalik ng buhay niya ay walang iba kundi sila si Yuan at Handon, at kaya ito pinadala ng mga ito dito sa lower realm ay malinaw na para sa kanya. Labis naman ito na ikinagulat ng hangal na ito, dahil sa pag-aakalang hindi siya mabubuko ni Tanyon. Kaya naman napapamura na lang ito, at sa isip-isip niya na nalaman talaga ng Hongmeng Supreme na ito ang totoong pakay niya dito sa pamamagitan lamang ng isang pagtingin ito sa kanya. Kaya napasabi na lang siya na kailangan na niya na makahanap ng paraan para makatakas sa lugar na ito. Kaya naman agad-agad na ito na lumipad palayo sa ating bida dahil sa takot na muli na naman siyang patayin ito. Habang sinasabi kay Tanyon na huwag ito masyadong maging mayabang, dahil si Handon at si Yuan ay hindi siya hahayaan na makatakas, kaya hihintayin niya na lang ang araw ng kamatayan nito. Hindi naman napinansin ng ating bida ang mga sinabi ng Blood Demon, at sa halip ay nakangisi pa ito habang naghahanda na ng kanyang malayuang pag-atake dito. At ilang sandali lang ay pinakawalan niya na ito, at sa sobrang lakas ng atake na ito ay nagmistulan itong aurang apoy ng isang ipuwipo. Na hindi naman na nagawang mailagan ng Blood Demon kaya salung-salo niya ito, na nagsanhi ng pagsuka nito ng makapal na dugo. At kung inaakala niya na ito lang ang kanyang sasapitin sa atake ni Tanyon, ay nagkakamali siya dahil tuluyan pa siya nitong sinunog ng nagliliyab na aura nito, na dahilan ng pagsigaw nito sa sobrang sakit, kaya napapasabi na lang ito kay Tanyon na sinusumpa niya ito. At ilang sandali lang ay bumagsak na ito sa kalupaan na nagdulot ng makapal na alikabok, at di kalaunan ay tuluyan na ngang namatay. At nang makita ito ng hangal ay napapamura na lang ito, at sa isip-isip niya na ang Blood Demon na ito ay sinunog ni Tanyon hanggang sa mamatay, sa pamamagitan lang ng isa nitong pag-atake, at sinabi nito na alam niya na ang piraso ng basura na ito ay hindi niya mapagkakatiwalaan. Samantala, nilapitan naman na ng ating bida ang hangal,
na dahilan ng paghinto nito sa pag-iisip at nakaramdam na lang ng matinding takot, at sinabi ni Tanyon dito na tapos na ang mahaba nitong paghihintay dahil ito na ang isusunod niya dito, na mas lalong ikinatakot ng hangal na ito. Sarkastiko pang dagdag niya na oras na din para ipadala niya ito kay Satanas para tuluyan na ulit nitong makasama ang kanyang buong pamilya. Subalit bigla naman na sumugod ang hangal na ito, habang sinasabi na kahit mamatay siya ngayon dito ay isasama niya ito pababa sa impyerno. Naghanda na din naman ang ating bida ng pag-atake dito, at ginamit niya na ulit sa pangalawang pagkakataon ang kanyang Hongmeng Fist technique. At dahil sa sobrang bilis ni Tanyon ay naunahan niya ito sa pag-atake na tinatawag niyang 118 Day of the Week, na naglalabas ito ng napakaraming kamao. Na hindi naman na din na ilaga ng hangal kaya sunod-sunod ito na tumama dito, na nagdulot ng pagsigaw nito habang sumusuka na ng dugo. Bumagsak na nga ang hangal dala-dala ang natamo niyang matinding pinsala, sa mismong tabi pa ni Xiongwu na hanggang ngayon ay wala pa ding malay. At habang nanghihina na nga ito ay pinipilit pa din niyang magsalita na ayaw niya pang mamatay, bahagya naman na nagising si Xiongwu at tinatanong ang kanyang sarili na kung ano ang ingay na kanyang naririnig, subalit agad ito na napabangon nang makita niya sa kanyang tabi ang naghihingalo na kanyang brother, at tinanong ito kung ano ang nangyari dito. Nagsaad naman ang ating bida kay Xiongwu na ang pag-iisip ni Lurulong ay napasok na ng Blood Demon, at ang kamay nito ay may bahid na ng dugo ng hindi na mabilang na mga disciple, na kailanman ay hindi na makakabalik sa kanilang katinuan. Sinabi naman ni Xiongwu kay Tanyon na hindi niya ito masisisi, dahil ang kanyang matuwid noon na brother ay naging masamang tao na ngayon, at ang kasalanan nito ay naging sukdulan na. Bigla namang bumangon ang hangal na ito, at pasigaw na sinasabi na hindi siya nagkamali dahil tama ang lahat ng naging desisyon niya. At bigla nitong hinawakan ang kamay ni Xiongwu na ikinagulat nito, at pagkatapos ay inatake ito ni Lurulong at ginamit ang kanyang teknik na tinatawag niyang blood transformation dapa. Nalabis ikinatakot ni Xiongwu dahil unti-unti nang pumapasok sa kanyang katawan ang kaluluwa ng hangal. At ilang sandali lang ay tuluyan na nga itong nakapasok, na dahilan ng paglabas ng blood aura sa katawan ni Xiongwu. At nagdulot ito ng bahagyang sakit sa kanya. Kaya napapatanong na lang siya na kung ano ang bagay na pumasok sa kanyang katawan. Napasabi naman ng ating bida na blood transformation dapa, at sa isip-isip niya ay napapatanong siya kung ito ba ang klase ng forbidden technique na pamana ng blood demon. Samantala, bahagya namang lumabas ang kaluluwa ng hangal na ito sa katawan ni Xiongwu, at mayabang na sinabi kay Tanyon na hindi siya nito kayang mapatay. Dahil nailagay niya na ang dugo niya sa katawan ni Xiongwu kaya ang kanyang kaluluwa ay nakasanib na dito simula ngayon. Napagtanto naman na ni Xiongwu na ang pagsanib pala sa kanyang katawan ang ginawa nito, kaya naman napatanong na lang ito sa kanyang brother na kung bakit niya ito nagawa sa kanya. Agad naman ito na lumapit kay Xiongwu at hinawakan ang mukha nito, habang sarkastiko niya itong tinanong na kung hindi ba gusto nito na makasama siya. At sinabi na iisa na ngayon ang katawan nila kaya magsasama na silang dalawa habang buhay. Dagdag niya pa na wala nang kahit sino ngayon ang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa, at wala din kahit sino ang makakaagaw nito sa kanya. Pasigaw naman itong hindi sinang-ayunan ni Xiongwu, at sinabi niya dito na kahit kailan ay hindi man lang sumagi sa kanyang isip na makasama siya. At ito lang ang nag-iisa na pinapangarap na mangyari yun. At pasigaw na sinabi na ang paborito niyang tao ay walang iba kundi si Tanyon lang. Labis naman na nagalit ang hangal na ito, at sinabing hindi niya ito mapapayagan dahil sa kanya lang ito, at papatayin niya ang lahat ng tao na magugustuhan nito. At dahil sa narinig ni Xiongwu ay sobra ito na nag-alala kay Tanyon, kaya sinabi niya dito na magmadali na ito na umalis at huwag na siyang alalahanin pa. Subalit bigla namang sumugod ang hangal na ito sa ating bida na naglalabas ng makapal na blood aura, habang tumatawa ng malakas at kasabay noon ay bigla niyang inutusan si Tanyon na gawin na nito ang mga gusto nitong gawin sa kanya. At nang makalapit na nga ito ay hindi naman ito na nagtangkang atakihin ang ating bida, bagkus ay sarkastikong sinabi nito na mas gugustuhin niya pang mamatay dahil pag nangyari yun ay makakasama niya na si Xiongwu sa kabilang buhay ng magpakailanman. Sarkastiko din naman na tumawa si Tanyon at naghahanda na din ng pag-atake dito, habang sinabihan niya ang hangal na isa itong basurang manyakol, dagdag niya pa na talagang nagtangka pa ito na gamitin ang blood transformation dapa sa lugar na ito.
Subalit sa kasamaang palad ay nagkita sila nito, at habang mas pinapalakas pa niya ang pagpapalabas ng aura sa kanyang isang kamay, ay sinabihan niya ang hangal na idilat nito ang kanyang mga mata para malinaw na makita kung paano niya papalabasin ang kaluluwa nito sa katawan ni Xiongwu. Bahagya namang nagalak si Xiongwu nang marinig niya ito, at agad niyang tinanong ang ating bida kung talaga ba na makakaya nito na magawa yun. Habang ang hangal naman na ito ay labis nang nakakaramdam ng pangangamba sa sinabi ni Tanyon, at sinabi niya na hindi ito maaaring maging posible dahil walang paraan na maialis ang teknik ng Dapo of Blood Transformation sa isang tao, maliban na lang kung may tao na pwedeng masaniban ng kanyang kaluluwa, dagdag niya pa na walang kahit sino ang makakapaghiwalay sa kanila ni Xiongwu. Hindi naman agad ito sinagot ng ating bida dahil malapit nang matapos ang gagamitin niya na teknik dito. Na mas lalo na ikinapangamba ng hangal na ito, dahil nagtataka ito kung ano ang binabalak na gawin sa kanya ni Tanyon. Nakangisi namang nagsaad ang ating bida dito na masaya siya dahil tama ito sa mga sinabi niya kanina, dahil siya mismo ang tao na sinasabi ng hangal na magpapasanib sa kaluluwa nito, habang sinisimula na niya na hilahin ang kaluluwa ni Lurulong. At habang papalapit na ang ginawang atake ng ating bida sa hangal ay labis na itong nakakaramdam ng matinding takot dito, at ilang sandali lang ay hindi naman na ito nagawang ilaga ni Lurulong kaya naman matagumpay na nagawa ni Tanyon na makuha ang kaluluwa nito, kaya naman pasigaw na itong nagmamakaawa kay Tanyon habang sinasabi na ayaw niyang mapahiwalay kay Xiongwu. Nagpatuloy ang mga ganoong kaganapan kung saan ay unti-unti nang pumapasok ang kaluluwa ng hangal sa katawan ng ating bida, habang si Xiongwu ay nakakaramdam ng bahagyang sakit dahil sa patuloy na paglabas sa katawan niya ng kaluluwa ni Lurulong. At maya-maya lang ay tuluyan na ngang nakasanib ang kaluluwa ng hangal sa katawan ng ating bida, at nang makita ito ni Xiongwu ay labis itong nag-alala kay Tanyon dahil hindi niya alam na ito pala ang binabalak nitong gawin sa simula pa lang. Samantala, bahagya namang lumabas ang galit na hangal sa katawan ni Tanyon, at paulit-ulit niya na minumura ang ating bida at pasigaw na sinabi na papatayin niya ito kahit ano ang mangyari. Bahagya naman na nainis si Tanyon dahil sa sobrang ingay nito. Kaya naman inatake niya ito gamit lang ang normal na pag-atake na dahilan ng pagkahiwalay-hiwalay ng kaluluwa nito. Subalit sa hindi inaasahan ay unti-unti nagre-regenerate ang kaluluwa nito, hanggang sa tuluyan na nga itong nabuo, habang sarkastikong sinasabi kay Tanyon na hindi siya nito magagawang mapatay. Mayabang pangdagdag nito na ang kaluluwa niya ay sumanib na dito kaya naman silang dalawa ay iisa na simula ngayon. Kaya kung gusto niya talaga na mapatay siya ay kailangan muna niya na maunang mamatay, at sarkastiko pang sinabi nito na ang lahat ng ito ay kasalanan mismo ng ating bida habang pinagtatawanan niya ito. At nang marinig ito ni Xiongwu ay sobra itong nag-alala para kay Tanyon, kaya naman sinabi niya sa ating bida na ibalik na lang nito ang kaluluwa ni Lurulong sa kanyang katawan, dahil kasalanan niya naman ang lahat ng ito. At kasabay nun ay hiniling niya din dito na patayin siya nito para tuluyan na din si Lurulong na mamatay. Nagsaad naman ang ating bida kay Xiongwu na nagtangka siya na ilagay ang kaluluwa ni Lurulong sa kanyang katawan, kaya natural lang na may paraan din siya para patayin ito nang hindi siya kasama na mamamatay. Pinagtawanan naman ng hangal na ito ang mga sinabi ni Tanyon, at sinasabi na ang kaluluwa niya ay nakasanib mismo sa katawan nito, kaya kung papatayin siya nito ay sasabog ang buong katawan niya. Sarkastiko naman ito na kinongratulate ng ating bida at sinabi dito na ang kalahati ng sagot nito ay tama, habang naglalabas na siya ng aura sa kanyang isang kamay. At pagkatapos ay bigla niya itong ipinang-atake sa kanyang sarili, na nagdulot ng pagsuka ng hangal ng dugo nang hindi niya namamalayan. Bahagya din naman na napinsala si Tanyon at makikita na may lumabas sa bibig nito na konting dugo, at nang makita ito ni Xiongwu ay napahagulgol na lang ito sa pag-iyak. Habang pasigaw na sinabihan si Tanyon na itigil nito ang kanyang binabalak na gawin. Labis naman na nagalit ang hangal na ito, at tinanong si Tanyon kung nababaliw na ba ito dahil kung papatayin siya nito ay ito na din ang kanyang magiging katapusan. Seryoso namang nagsaad ang ating bida dito na masyado na ito nag-iisip ng mga ilusyon, dahil kahit mamatay ito ngayon at maging isa na lang abo, ay patuloy pa din siyang nakatayo sa pagitan ng heaven and earth, habang inilabas niya na ang kanyang makapanindig balahibong soul bilang dating Supreme God. Labis naman itong ikinagulat ni Xiongwu kaya naman napasabi na lang ito sa kanyang isip na napakalakas ng primordial spirit na ito,
Kaya hindi na nakakagulat kung bakit pinili ni Tanyon na makipagsabayan ng pinsala kay Lurulong, sapagkat hindi ito makakaramdam ng kahit anong sakit pero si Lurulong naman ay makakaramdam ng nakakamatay na pinsala. Maging ang hangal na ito ay labis din itong ikinagulat, kaya napapatanong na lang siya kung paano ito naging posible. Kaya naman tinanong na niya ang ating bida na kung paano ito nagkaroon ng ganitong kalakas na soul, dagdag niya pa na kung sino ba talaga ito. Sinagot naman ito ni Tanyon na siya ang tao na hindi nito pwedeng ma-offend. Kasabay nun ay sinabi niya din dito na oras na para makasama nito ang pamilya niya sa impyerno. Na sobrang ikinatakot ng hangal kaya naman napapamura na lang ito, at pasigaw na pinapatigil si Tanyon sa balak nito na gawin. Subalit hindi na ito pinakinggan ng ating bida, bagkus ay nagpapakawala na ito ng napakalakas na aura habang nanlilisik na ang mga mata, at ilang sandali lang ay inatake niya na nga ito ng kanyang soul gamit ang abilidad ng mga mata nito, na kung saan ay nagdulot ito ng unti-unting paglobo ng katawan ng hangal, hanggang sa tuluyan na ngang mabilis na sumabog ang kaluluwa nito na nagkagutay-gutay sa marami nitong piraso, patunay na tuluyan na nga itong namatay. Samantala, malubha din naman na nagtamo ng pinsala dito ang ating bida, na nagsanhi ng bigla niyang pagkakaluhod habang umuubo na ng dugo. Kaya naman mabilis na tumakbo itong si Xiongwu patungo dito, at nang makarating na ito ay agad-agad niya na tinanong si Tanyon kung maayos lang ba ito, at kung seryoso ba ang natamo niyang pinsala, na agad namang sinagot ng ating bida na okay lang siya, para hindi na ito mag-alala pa. Nasabi din niya na bahagya lang siyang napinsala, at sa isip-isip niya na mas lalo pang lumakas ang kanyang soul pagkatapos niya may condense ang kanyang fittest soul. Bigla naman na napahagulgol ulit sa pag-iyak si Xiongwu at sinabi niya kay Tanyon na kasalanan niya ang lahat ng ito, dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi siya mapupunta sa ganitong kondisyon. Seryoso namang nagsaad ang ating bida na wala itong kinalaman dito, dahil ang kanyang Tan family ay gusto talaga na wasakin ng Lu family, at mahabang panahon na ang away sa pagitan ng kanilang dalawang pamilya. At pagkatapos ay inaya na niya si Xiongwu na pumunta sa Space-Time Tower upang magpahinga at magpagaling doon, dagdag niya pa na si Mumeng ay nandoon din sa loob nito. Agad naman itong sinang-ayunan ni Xiongwu, pero sa isip-isip niya na kailan kaya ang araw na maaari na niya nasundan si Tanyon sa mundong tinatahak nito. Sa kabilang banda, may isang tao na naglalabas ng bahagyang aura ang mabilis na dumating malapit sa Space-Time Tower. At ito pala ang hangal na Blood Demon na hindi pa pala tuluyang napatay ni Tanyon, at nagagalak ito dahil nagawa niyang makatakas. Dagdag niya pa na mabuti na lang na ang Hongmeng Supreme ay hindi pa nababalik ang buong lakas nito, kaya nagawa niyang makatakas at mahanap ang bakas ng kanyang spirit. Nasabi din niya na ngayon ay kailangan niya ng maraming dugo para agad na makarecover, pero nahihirapan siyang gumalaw dahil sa kasalukuyan ay gamit niya lang ngayon ang bakas ng kanyang spirit, at mukhang kailangan niyang maghanap ng isang tao na kanyang masasaniban. Nabigla naman ito nang may napansin siyang isang tao na patungo sa kinaroroonan niya. At ito pala ay si Wang Futong na may bahagyang natamo na pinsala, at minumura nito si Liang Qing dahil sa walang tigil na paghabol sa kanya nito, kaya naman pag-alit niyang sinabi na maghintay lang ito na makarecover siya at bibigyan niya ito ng masalimuot na kamatayan. Labis naman na nagalak ang Blood Demon nang makita niya ito, at sa isip-isip niya na sakto ang batang ito para masaniban niya. Nagsaad naman ulit itong si Wang Futong na nabalitaan niya na si Merong Kun ay nagawang patayin ni Tanyon, kaya kailangan niya na ngayon na maghanap ng panibagong backer, at si Ling Wuchangkung ay ang mukhang nararapat para dito, dahil may malaki itong impluensya at may malaking galit din kay Tanyon, subalit napahinto siya sa kanyang pagsasalita nang may maramdaman siyang isang tao na mabilis na papalapit sa kanya. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!